Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Sundin natin yung challenge si Presidente. Actually, ginawa ko na to kahapon, uulitin ko na lang for the benefit of everyone na nandito ngayon. Gagawin natin yung challenge ni Presidente, busisiin nyo, tingnan nyo kung ano yung mga blankong binanggit, tapos pumunta kayo sa GAA. Ayun yung sinabi, yun yung sinabi ni Presidente. Ito yung una nilang sinasabing blanco. Ayan. Yan yung unang blanco na sinasabi nila. NIA, PCA, blanco daw, wala rong amount na nakasulat sa amendments to special provision. Tama, di ba? Puntahan ngayon natin sa GAA. Challenge accepted nga eh. Sundan natin yung challenge ni Presidente. General Appropriations Act, Fiscal Year 2025. Pak! Bakit dito may nakasulat? Rodrigo Duterte, paki-explain. He's lying. Rodrigo Duterte is lying. Sa Tagalog, si Rodrigo Duterte ay sinungaling. Ito pa. Challenge accepted. Sabi kasi ni Presidente. Ayan, amendments to special provision. Ito yung sa BICAM. Blanco. Small scale irrigation projects. Blanco. Di ba? The amount of blank. Puntahan natin sa GAA. Small scale irrigation projects. Ayan, di ba? Tama naman, di ba? Kitang-kita ha. Ito yung sa, ito yung sa BICAM. Ito yung sa GAA. Ngayon, sabi blanco daw. Blanco daw sa BICAM. Okay, so the amount of, bakit dito may amount? 1,026,404,000 pesos. He's lying. Duterte is lying. 1 billion. May amount eh. Ito pa isa. Huwag tayo bumasa sa dalawang impormasyon lang. Damihan natin. Seed buffer stocking. The amount of blank. Blank uli yan ha. Punta natin dito. Seed buffer stocking. Seed. Yun. Seed buffer stocking. Ayan. Kita niya na. Seed buffer stocking yan ha. Seed buffer stocking. Dito, blanco. Seed buffer stocking. Bakit may amount? 994,535,000. Bakit ganon? Mr. President naman eh. Huwag mo naman masyadong idiin si Digong. Mr. President naman eh. Ano ba naman yan? Kalmahan natin, Mr. President. Last na lang. Para naman masabi ng mga DDFs na may laban ng konti si Digong. Agricultural, machineries, equipment, and facilities. Blanco uli yan ha. Puntaan uli natin dito. Agricultural, machineries. Ayan yun. Tama naman, di ba? Agricultural, machineries, and facilities. Tama ha. Ayan ha. Dito, sa BICAM, blanco. Pero bakit sa GAA? Ayan yung amount Ayan 5,824,693. Rodrigo Duterte, sinungaling. Digong, sinungaling. He's lying. Grabe ka, Digong. Nakakahiya na yan. Ang simple-simple mga kotsero, para makita nyo to, pumunta lang kayo sa DBM website. Alam nyo mga kotsero, meron po tayong provision sa Code of Professional Responsibility and Accountability na dapat ang mga abogado ay nagtuturo ng tamang interpretasyon ng ating mga batas. Kung ganon, sana man lang nagsabi ng totoo itong si Rodrigo Duterte. Because he is lying. Balikan natin yung video, hindi pa tapos. Executive Secretary Lucas Bersamin in an earlier statement condemned Duterte's allegations as fake news, outrightly malicious, and should be condemned as criminal. But in a statement, former Duterte spokesperson Attorney Salvador Panelo said that the former president was merely expressing a legal opinion on the assumption that UNGAB's charges are true, and if the General Appropriations Bill as signed by PBBM contains the same irregularities. He says that President Marcos Jr.'s response to Duterte's statement is also misplaced, being anchored on the wrong premise. Sabi ni Panelo, hindi raw pwedeng sabihan si Digong na fake news peddler. Bakit daw? Kasi nagre-react lang naman siya sa sinabi ni Congressman Ungab. Tingnan nyo kayo, napakawalang hiya nyo talaga. Kakampi nyo, nilaglag nyo. Kakampi nyo, sinunog nyo. Yan tayo eh. Kaya lang yung mga kotsero, it's not worth supporting the Dutertes kasi ilalaglag ka niyan. Tingnan nyo yung kay naalala nyo si Harry Roque. Di ba nag-away silang dalawa ni Panelo? Ano ba sabi ni Panelo? Ang sabi ni Panelo, ni Harry Roque, may agreement sa gitna ng Pilipinas at ng China, sabi ni Harry Roque. May agreement diyan kaya nga nagkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas nung panahon na si Digong ang presidente. Last year lang yun, 2024, yeah. Nadiin bigla si Digong. Nagsalita si presidente. Anong sinabi ni presidente? Rodrigo Duterte, ipaliwanag mo sa amin to. Ano yung agreement na meron kayo? Kasi wala kang kinukwento sa akin. Wala kang in-endorse sa yung DFA. Ano yung secret agreement
agreement na yan. Ano yung tanggol bigla ni Panelo? Walang secret agreement. Ano nangyari kay Roque? Eh di nilaglag niya. May ambition lang kasi magpasikat yun eh, si Harry Roque. In true DDS fashion, kahit nilaglag sila, okay lang, walang problema. Duterte pa din. O, ganun sila kaangat. O, tuloy, ito ngayon, pangalawa, si Ungab. Sumabog yung kanilang fake news. Ang tatamaan si Digong. Anong ginawa ni Panelo? Hindi, si Ungab yan. Ching, sangga. Kawawa naman si Ungab. Nilaglag. Hindi, si Ungab talaga yan. Ching. Patay, pinanangga. Ini-interpret lang naman. Nagbibira naman ng legal interpretation si Rodrigo Duterte doon sa sinabi ni Ungab. O, tapos ano ngayon ang palusot niya? The question should be, does the General Appropriations Act contain appropriations which are not programmed or parts of which unsigned by PBBM? The palace says it's not true. The best evidence is the document itself. Media should therefore examine the document. O ngayon, pinasa ngayon niya responsibilidad sa media. Kayo naman mga taga-media, pag-aralan nyo na maigi yan. Mailusot lang si Digong eh. Pahiya kasi. Nirekta kasi ni Presidente, si Digonggong, sa sarili niyang kalokohan. The President is lying. The former President is lying. Oh, nirekta kasi. Ito nga, maganda pa yung comment niya, ni E.S. Bersamin. Meron siyang sinabi dito na gusto ko eh. Ito. It is impossible for any funding items to be left blank as alleged by misinformed and malicious sources. Yun, malisyoso talaga to eh. Merong meron pa nga siya sinabi, criminal. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Dating Chief Justice yan, Digong. Ikaw ba umabot sa level ng Chief Justice? Lagi niya sinasabi, ako prosecutor ako, naging congressman, naging presidente. Naging Chief Justice ka rin ba?